Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Muli na naman tayong magkakasama-sama sa panonood ng The Chosen at episode 2 na po tayo. At ang pamagat po ng ating papanoodin ay Shabbat. So, let's go! Bakit mo ko kilala? Hindi mo talaga natatandaan kung sino ako. Nagsunog ako ng insenso. Hindi ko matandaan. Malabo ang lahat. Hindi ko na gustong balikan yun. Hindi. Ayoko ring gawin mo yon. Hindi lang ako makapaniwala. Pero totoong magaling ka na. At yun ang malinaw. Gusto ko lang maintindihan kung papaano nangyari yun. Pareho ang gusto natin. Gaano katagal matapos ang pagbisita ko? Naramdaman mo ang pagbabago. Hindi yun dahil sa ginawa mo. Dahil sa ibang tao. May iba pang tao? Tinawag niya akong Maria. Nang sabi niya, ako ay sa kanya. Ako ay tinubos. At nagkagayon na. Sino kumuha nito? Hindi ko alam ang pangalan niya. Kung alam ko man, hindi ko pwedeng sabihin. Bakit hindi? Hindi pa oras para malaman ng tao kung sino siya. Hindi pa oras para... Gumagawa siya ng himala pero ayaw niyang makilala. Ano bang itsura niya? Miyembro ba siya ng Sanhedrin? Makikilala mo ba siya pag nakita mo siyang muli? Hindi ko alam kung bakit ko ito sinasabi sa iyo kasi hindi ko rin maintindihan yung nangyari. Pero ito ang kaya kong sabihin. Magulo ang buhay ko. Pero ngayon inayos niya itong lahat. Amen. At ang mga bagay na nangyari sa pagitan noon ay siya. Kaya oo, kikilalanin ko siya buong buhay ko. Kailangan ko nang umuwi para maghanda sa Shabbat at alam kong ganun ka rin. Magaling ka na nga. Nag-aabala ka na ngayon sa hapunan ng Shabbat. Hindi yun magiging katulad sa inyo, sigurado yan. Pero pipilitin ko. Shabbat Shalom, Nicodemo. Kilala mo talaga kung sino nagligtas sa iyo, kung paano ka iniligtas, hindi mo talaga siya Shabbat makakalimutan. Shalom. Paano ka nilinis, paano ka tinubos sa mga kasalanan. Dati kang marumi tapos bigla ka nilinis. Hindi mo siya makakalimutan. At yun yung way mo kung paano mo siya paglilingkuran, pasasalamatan, pinapahalagahan mo yung buhay. Paano ka pinalaya ng Panginoon sa madilim mong nakaraan. Magandang umaga, mahal. Hindi umaga ngayon. Eddie, Walang ibang makakagawa magandang lang. makita ka pala. Jesus. Ang sarap ah. Alam ko. Kumusta ang pangingisda? Ayos lang. Talaga? Nagulat ka? Bakit ako magugulat? Ewan ko. Ikaw ang sumagot. Ilang araw ka nang hindi nakakapangisda. Pero kahit ganun, meron kang harina at mga gulay. Mainit ba ang kamang tinulugan mo kagabi? Pwede na. Ba't nangaaway ka? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Walang Hindi ka nangyayari. nagbebenta. Baliktad ang oras mo. Nakikita ko sa mukha mo ang problema. Huwag mo sabihin walang nangyayari. Nasa panahon ng pagsubok tayo ngayon. Kailangan ko lang magsipag para malagpasan to. Tapusin yung mamayang gabi. At magiging maayos na ang Mamaya? lahat. Anong Alam mamaya? mo, hindi rin ako masaya sa gagawin ko, pero kailangan ko magtrabaho para... Magtatrabaho ka sa Shabbat? Mahalaga ang gagawin ko. Hindi ko maipapaliwanag sa ngayon. Darating si Andres para sa hapunan tulad ng dati at ilang oras lang ako mawawala. Oh, gusto mong ipaghanda kita ng pagkaing Shabbat para madala mo? Makinig ka, mahal. Alam kong Itigil mo hindi yung makinig tama. ka mahal na yan. Hindi ako bata. Gusto ko lang na magtiwala ka sa akin. Pwede? Basta, akong bahala, Eden. Mananagot ka sa Diyos, hindi sa akin. Pero sa susunod sa aming dalawa ka na mananagot.
Kasi kahit ano man to, hindi ko nakakayaning maulit. Pag may natira pagbalik ko, bibigay ko sa'yo. Pamilya yata ni Mateo. Pamilya ni Mateo. Pasok. Mula sa isang artesan na pinapahuli sa napakaraming tradisyonal na likha na gawa ng pamilya nila. Lagi gandang pagkain. Isang solidong ginto mula sa pinakamahusay na panday ng ginto sa Jerusalem. Sana masiyahan kayo sa pagkain sa magandang platong yan. Matapos patigasin ng ilang araw ang luwan, muli itong ginagawa. Sana maging masaya kayo sa pagkain wala rito. Mateo. Magsaya kayo. Anong iniisip mo, mahal? Hasmonian. Alam mo ba ang kahalagahan nun? Sabihin mo sa akin. 200 taon nang nakaraan, pinamunuan tayo ng dakilang ika-4 na Antiochus. Siya ang sumikil sa atin sa mga pagdiriwang ng relihiyon. Ito ay hanggang sa magalsa ang mga Makabeyo at magsimula ang dinastiya ng Hasmonian, kaya bumalik tayo sa ating pagsamba. Matalino ka na, gwapo pa. Sino ang responsable sa pagsikil ang pagsamba natin ngayon? Sa palagay ko, alam ko na ang sagot. Pero napakagandang tapiserya niyan. Dapat ba hindi ganyang kaganda ang pagkakagawa? Para sa anong layunin? Sa kalungkutan? Sa mga taong nasakop? Hindi ka lang matalino, maganda ka pa. Talaga naman. Ano pa naman pala talagang puso na yung salita niya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Guro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, pinarangal ang Guro. Nagpapakumbaba at kinararangal namin ang inyong presensya sa Kapernaum. Binuo niyo kami. Diyos lamang ang makakagawa nun. Amen. Saluhan na natin ang iba, ha? Salamat. Maghanap ka ng upuang malapit sa kabisera. Isang mabuting babae, saan matatagpuan? Wala na. Bernabe, Maria! pumasok ka. Buti dumating ka. Salamat Binibining Maria. Maganda ang bahay na ito. Salamat. Malapit na ba? Ito na ba yon? Oh, Shula, paano mo kami nahanap? Sinundan ko yung mola. Si Bernabe. Hindi ba lang ako hinintay? Magandang lalaki ka pa rin tulad ng dati. Nanghula ka na naman, Shula. Dito na ba yan? Kung nandyan si Maria, oo. Kilala ko ba kayo? Oh, pasensya na. Ako si Santiago. Siya si Tadeo. Ang sabi kasi sa amin, dito kami Santiago. pumunta. Kung nag-aalangan ka, alis Hindi na lang kami. pumasok kayo. Natutuwa ako sa pagdating nyo.
May maitutulong Ay, ba wag kami? na. Ang totoo eh, hindi ko alam ang gagawin ko. May pagkain. Tagumpay na yun. Kung may kulang sa ginagawa ko o kung may mali, sabihin niyo sa akin. Ano ka ba? Naiayos mo na ang lahat. Hindi ko na matandaan. Nang huli akong naimbitahan sa hapunan ng Shabbat. Ako ngayon pa lang. Hindi ka pa nakapunta sa Shabbat? Nakapunta. Maraming beses na. Hindi nga lang ako imbitado. Para kaninong upuan ito? Para kay Elias. Tama ba? Nung bata ako, laging may bakanting lugar para sa kanya. Tuwing Pasko lang yun. Minsan isang taon pag seder. Kapag dumating ang seder, nakahanda na yan para sa kanya. May sulat ako dito eh. Babasahin ko lang sandali. Teka lang ah. Gusto mo ako na magbasa? Tumigil ka, Bernabe. Mas magaling ako magbasa sa'yo. Tinuruan ako ng ama ko. Kahanga-hanga. Lumabas na ba ang unang bituin? Oo, kain na. Unang bituin. Lumabas na Tulad unang ng sabi bituin. ko, sikat ka. O baka isang pariseo para pagalitan tayo dahil pinapasok ka namin dito. Oo. Kumusta, Maria? Kumusta? Masaya akong makita ka. Oo. Oo. Ayoko maging pangahas, pero maaari ba akong... Ay, oo naman. Hindi ko lang inaasahan na may mga bisita ako. Unang beses ko lang ito, kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Guro. Kilala mo na sila? Mga mag-aaral ko sila. Sana naging magalang sila. Oo naman. Maaaring gamitin ang bisita mong upuan, di ba, Maria? Ay, oo naman. Oo naman, sige. Maupo ka. Puro oo naman ang sagot ko. Mga kaibigan, siya yung taong sinasabi ko sa inyong tumulong sa akin. Oo, tama. Maraming ikinuwento si Maria tungkol sa'yo. Oh, sana hindi sobra. Ako si Bernabe. Siya si Shula. Isa siyang bulag. Kung hindi mo nahalata. Pasensya na kasi hindi ko alam ang pangalan mo. Ako si Jesus ng Nazaret. Si Jesus. Ay, salamat. At may lumabas ding mabuti na nanggaling sa Nazaret. Jesus. Bakit? Jesus ng Nazaret. Kinararangal kong narito ako. Simulan mo na. Nako, hindi. Hindi ko alam na darating ka. Kaya Salamat, dapat... pero bahay mo ito. At matutuwa ako na ikaw ang gagawa nun. O, sige. Teka lang, buti pa. Babasahin ko na lang to. Ang langit at ang lupa ay nilikha at ang lahat ng naroroon. At natapos ng Diyos ang lahat ng nilikha niya sa 7 araw. At natapos ng Diyos... Nagpahinga ang Diyos sa 7 araw, matapos likhain ang lahat. At pinagpala niya ang 7 araw, at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Pinagpala ka, Panginoon na aming Diyos, Hari ng sanlibutan, na lumikha ng bunga ng baging. Kusang loob mong pinagkaloob sa amin ang iyong Shabbat. Kusang loob mong ipinagkaloob sa amin ng iyong Shabbat bilang isang pamana sa alaala ng pagkalikha. Dahil ito ang unang araw ng ating banal na pagtitipon sa alaala ng Eksodo mula Ehipto. Pinagpala ka, Panginoon na aming Diyos, Hari ng sanlibutan, na nagpadala sa amin ng tinapay dito sa lupa. Amen. Jesus.
So yun, praise God. Natapos na natin ang episode 2 at ganun kabilis. So naunawaan natin yung Shabbat, yung halaga. Pero ano yung ibig sabihin ng Shalom, sinasabi nila? So ang ibig sabihin ng Shalom, ito ay salitang Hebrew na hindi lamang ibig sabihin ay kapayapaan. Meron pang mas malalim dito. Ang sabi dito, kapayapaan, kagalingan, kabuuan, seguridad, kasaganahan, at maayos na relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kapag sinabi mong shalom, parang sinabi mong naway magkaroon ka ng kapayapaan, kabuuan at pagpapala mula sa Diyos. So ngayon, pag pinagsama naman yung Shabbat at Shalom, so ang Shabbat sa English ay Sabat, araw ng pamamahinga sa Tagalog, at pagtatalaga ng panahon para sa Diyos. At ang Shalom ay kapayapaan, kabuuan at kagalingan. Ngayon, pag pinagsama, parang ganito, mapayapang Sabat. Naway magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at pagpapahinga sa Diyos sa araw ng Sabat. At magandang spiritual na reminder, ang tunay na pahinga ay hindi lamang sa paghinto ng trabaho. Ito ay paghinto upang alalahanin na ang Diyos ang ating pinagmumula ng lakas, kapayapaan, at kabuuan. Pagpalang araw sa iyo, kapatid, at see you sa next episode. God bless. Stay good and God bless. Amen.